Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapala't biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Masyaallah tabarakallah. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Brother Walid Marlon Feliciano. At nandito po tayo sa programang IBD, Islam, Bayanihan at Damayan. Ayan, so nakikita po natin sa mini microphone, no, yung ating logo, IBD. So ito yung ginagamit nating account sa YouTube. Masyaallah tabarakallah. So correction po sa ating itsura ngayon, kalbo. So nakikita ko ang sarili ko parang pagka siguro si Dr. Willie Ong, ano po, yung ating respetadong doktor na nagkaroon siya ng karamdaman, ano po, naway pagaling siya ng Diyos, no? Kaya naman, naisip ko na pag siya nagbustong katulad ko, parang may pagka kumbaga similarity sa itsura. Ano po? Ano lang 'yun, kumbaga isang pananaw lang ng ating sariling opinion. So binabati natin ng ating mahal na Dr. Willie Ong at ang kanyang pamilya. Ano po? Balita natin siya ay nagpapagaling sa bansang Singapore. Nawa ay pagaling siya ng Diyos, no? Dahil matindi yung naging karamdaman, no po, so cancer, subhanallah. So of course sinabi naman sa Islam yan na ang lahat ng mga karamdaman na ipinadala ng Diyos dito sa kalupaan, ito ay may katumbas na lunas, ano po, so may kalunasan po yan, masyaallah tabarakallah. Ayan, at nawa ay maging mabilis ang kanyang paggaling. Hangad po natin yan dahil batid ng maraming tao ang kanyang ginawang tinatawag na pagbabahagi na yung pagbabahagi niya ng kaalaman na napakalaking benepisyo sa mga tao, lalo sa kalusugan, no? Tunay na dahil ako ay nagiging kumbaga follower ni Dr. Willie Ong, masyaallah tabarakallah. So as of now, bismillah, ito yung ating magiging topic, ano? At ito yung ating nasa tabi ngayon, yung tinatawag na tubig zamzam, masyaallah tabarakallah, no? So ito po yan. So nalagay natin sa isang glass, no? Makikita natin. So ang information ngayon patungkol sa tubig zamzam, masyaallah tabarakallah. So handa na po kayong makinig. So nawa ay pakinggan niyo po ang kasaysayan ng tubig zamzam, no? Bakit very popular ang tubig na to? So kasaysayan ng tubig zamzam. Bismillah, sa ngalan ng Allah. So dito tayo nag-uumpisa. Ang tubig zamzam ay isang banal na tubig na matatagpuan sa loob ng masjid, o ito yung pinaka simbahan ng mga Muslim, ano po, Masjid Al-Haram na tinatawag, sa lungsod ng Mecca sa Saudi Arabia. Malaki ang kahalagahan nito sa Islam at may malalim na kasaysayan na nagmula pa noong panahon ni Propeta Ibrahim, o siya Propeta Abraham, so biblical ito, no? Pero ang ating sinasad na kasaysayan ito ay based on Islam, no? So may similarity na malaki. So pakinggan niyo po, no, sa ating mga mahal sa buhay na mga Kristiyano, no, sa ating mga kamag-anakan na sila yung mga Kristiyano, at dati silang mga kapanalig sa pananampalataya, nawa ay pakinggan naman natin ang ating tinatawag na kasaysayan na ito, dahil may similarity po ito sa inyong kasalukuyang pinapaniwalaan na aming nirerespeto po yan. So, pinagmulan ng tubig zamzam ay sa tradisyonal o isang tradisyong Islamiko, iniwan ni Propeta Ibrahim o si Propeta Abraham ang kanyang asawa na si Hajar o Hagar at ang kanyang sanggol na anak na si Ismael, na isang propeta rin, sa isang tuyong lambak ng Mecca, no? So sabihin, ito ay disyerto, no? Tuyo, talagang sabihin disyertong lupain na talagang dahil mainit, no? Kaya ito ay naging tuyong lambak sa lugar ng Mecca bilang lungsod sa pag-uutos ito ng Diyos. Masyaallah kayong pag-iwan nga doon sa mag-ina. So nang maubos na ang kanilang baon tubig, tumakbo si Hajar na asawa ni Propeta Abraham ng 7 beses sa pagitan ng 2 burol. So pag burol, ibig sabihin maliit na bundok po ito. Ito yung pinangalanan sa Quran na burol ng Safa o bundok ng Safa at bundok din ng Marwa. So dalawang klaseng bundok po ito na napapaloob ito. Makikita po ito physical evidence, no? Na kung saan ito nakasulat sa banal na Quran, at talagang physical evidence, makikita po yan dahil kanina lang galing po kami doon. Masyaallah, nagsagawa po kami ng umrah. Alhamdulillah, nawa ay tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang aming ginawang pagsamba.
inshallah, takabalallah sa aming mga kapatid ng Islam. So, upang maghanap ng tulong, so yun yung purpose ng pagtatakbo ni Hajar, yung sa pagtakbo sa ah, tinatawag na mga burol na ito, no? So, sa awa ng Diyos Allah, biglang lumabas, no? Mahimala, no? Isang disyertong lupain, tuyong-tuyo na talagang mahabang panahon na wala talang tubig man lang dito, kaya nga walang hayop man lang na nabubuhay, walang halaman, ano po. So, biglang lumabas ang tubig na ito, itong tubig Zamzam sa lupa, malapit sa paanan ni Propeta Ismael na sanggol pa lamang. No? Ito ay naging balon ng tinatawag na Zamzam. So, ito po yung pangalan ng tubig na ito, pinangalanan. So, ito po yun, no? So, kung mababasa po natin dito sa ating, so dito, nakasulat ito, yung Zamzam water, no? So, naka-brand talaga ito sa Tabarakala. Ayan. So, yung nakalagay dito sa tubig ito, tubig Zamzam na po ito. Ayan. So, may physical evidence po tayo dyan. At sa awan ng Diyos Allah, biglang lumabas ang tubig mula sa lupa malapit sa paanan ni Ismael. So, nabanggit na ito kanina. So, ang pagtakbo ni Hajar sa pagitan ng Safa at Marwa ay ginugunita hanggang sa ritual na tinatawag na sa'i. Ano? So, ito yung tinatawag na tawag sa pagtakbo sa pagitan ng dalawang bundok na ito. Sa bundok ng Safa at Marwa, ito yung pagtakbo na tinatawag na sa'i. No? So, ito ay ginaganap pagka nagkakaroon ng Hajj, no? Isang pilgrimahe, banal na paglalakbay, at yung tinatawag na maliit na paglalakbay, yung Umrah. Ayan, masyara't tabarakallah. Sorry, excuse me. Excuse me po. Ayan, so si Mike Enriquez po yan, nasirang si Mike Enriquez. Kaugnay sa Kaaba, so ang Kaaba naman po, ito yung tinatawag na pinakaunang bahay dasalan sa buong daigdig po ito, no? Na itayo dito sa tinatawag na lugar na ito sa Saudi Arabia, sa Makkah. So ito yung tinatawag na Kaaba, no? So, ang ano dito, siguro nakakita na kayo ng kudrado na bahay na nasa loob ng Saudi Arabia sa Mecca. So ito po yung kung saan nagkakaroon ng ritual, no, na pag-ikot, no? Ito yung ginawa ng mga propeta. So ipagpatuloy natin. So kaugnay sa Kaaba, no, ito yung pinakabahay na pinakauna na dasalan. Ang balon ng Zamzam ay matatagpuan sa ilang metro lamang mula sa Kaaba sa loob ng Masjid Al-Haram. Ang Kaaba ay tinuturing na pinakabanal na lugar sa Islam at dito nakaharap ang mga Muslim sa kanilang pagdarasal dahil ito inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tuwing kami ay magdarasal, hanapin namin ang direksyon kung saan located itong Kaaba na ito. Ito yung pinakaunang bahay dasalan sa kasaysayan ng daigdig. So, kahalagahan ng tubig Zamzam. So, importance, ano po? Ayon sa mga hadith o ito yung winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tubig Zamzam ay maaaring inumin na may kasamang panalangin para sa anumang mabuting layunin. Ayan, mashallah tabarakallah. Napakabiyaya ng tubig, no? Hanggang sa ngayon, milyong-milyong naglalakbay dyan na yung mga sasagawa ng Umrah at Hajj ang umiinom at nag-uuwi ng tubig Zamzam tuwing sa panahon ng Hajj at Umrah. Ayan. Kung nais natin na malaman pa yung tinatawag ng mga ilang mga kaalaman dito, so based on based on science, ito yung scientificong pag-aaral tungkol sa tubig Zamzam. So pinag-aralan to ng mga eksperto. So ito yung kanilang findings, yung kanilang resulta ng kanilang pag-aaral, ilang mahalagang punto mula sa pag-aaral. So ito yon. Unang punto, hindi natutuyo ang balon. Kahit milyong-milyon litro ang pinukuha taon-taon, lalo na tuwing Hajj. So tunay po yan. So maliit na balon, bakit milyong-milyon tao na 24/7 walang tigil ay kumukuha ng tubig pero hindi nababawasan man lang. Napakahimala. Ano po? So, kung sabi nga, kung merong miracle wet water na physical evidence talaga, ito yun. Talagang tunay. Dahil, masasabi natin dahil witness po tayo dyan. Point number 2, mayroon ilang natural na mineral tulad ng calcium, magnesium at fluoride na yung content ng tubig na to. No? At actually, ito ay
alkaline content, ano po, kaya talagang napakabuti sa kalusugan. So, ligtas ito sa inumin ayon sa mga pagsusuring isinagawa ng mga otoridad sa Saudi Arabia. Ano, so ibig sabihin yung tinatawag na pag-measure ng kanyang pH test, ano, yung potential hydrogen is very safe, ano, very natural, no? Wala mang hinahalo mga chemical pero ando doon yung pinaka natural na tinatawag na content nito sa tubig. So, may may sarili itong pumping at filtration system upang mapanatili ang kalinisan nito. Ayan, mashallah tabarakallah. So, sa panahon ngayon, dahil ginagamitan na ng system ito, dahil nga sa sobrang dami ng tao, kailangan may sistema talaga para, of course, ma-distribute ng equal sa lahat ng gustong makinabang sa tubig na ito. So, number 2, mga